Para sa mga detalye ng balita, gustong ipatawag ni Senate Energy Committee Vice Chair Senator Win Gatchalian ang mga power generation companies kasunod ng mga naiulat na pagbaba ng supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa senador, hindi dapat mawala ng supply mula sa mga power plants dahil inaasahan na ang malakas na demand ng kuryente ngayong tag-init. Para sa detalye ng balita, narito si Alvin Pelobelio. Nais paimbestigahan ni Senate Energy Committee Vice Chair Senator Win Gatchalian ang mga power generation companies dahil sa hindi inaasahang kawalan ng kuryente bunsod ng red at yellow alert incidents. Kasunod dito ng red alert at yellow alert status ng Luzon at Visayas grid na sinimulang itaas noong nakarang linggo. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat mawalan ng supply mula sa mga power plants dahil inaasahan aniya ang malakas na demand ng kuryente ngayong tag-init. Pero gayon pa man, nawalan daw ng crude oil ang mga planta bagay na bigo umano sa inaasahang mataas na demand ng kuryente. May panawagan din ng senator sa Department of Energy na panagutin ang mga generation companies. Dito ko lang nakita na isa sa dahilan kung bakit tayo nagkaka-red alert yung pagkatuyo ng ating mga river system at yung mga hydropower plant natin hindi gumagana. Dati kahit papano yung hydropower plant natin gumagana pero ngayon 21 na hydropower plant natin talagang tumigil. Kabilang sa mga nais paimbestigahan ni Gatchalian sa Senado ang posibleng penalty sa mga ancillary reserve na hindi umabot sa 100%. Nais din ni Senator Gatchalian na pag-aralan ng Energy Regulatory Commission ang lawak ng pananagutan ng mga GENCO. Meron ng tinatawag tayong reliability index. So ibig sabihin, yung mga planta hindi basta-basta pwedeng pumalya. Dapat ma-improve yung kanilang maintenance, i-anticipate nila yung mga problema sa planta nila. Tanging DOE at ERC lang umano ang may mandatong magpigil sa mga GENCOs na maging tapat sa kanilang tungkulin na magbigay ng karampatang responsibilidad sa mga mamamayan. Bukod sa red alert status sa Luzon at Visayas grid, isinailalim na rin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert status ang Mindanao. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumakasaludo sa bawat Pilipino.